banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay iyong pinagtipon sa espiritu at katotohanan. Na bagamat hindi kami magkakasama physically, naniniwala kami na naririto ka sa aming kalagitnaan, gumagabay sa aming gawain. Bless mo po ang aming pastor na maghahatid ng iyong banal na salita na tumimo sa aming puso at isipan. Bless mo din po ang bawat isa sa amin, maging ang hindi namin makakasama sa oras na ito. Linisin mo ang aming puso, linisin mo ang puso ng bawat isa at igawad ang kapatawaran sa aming kasalanan. Cleanse our heart, O God, with your most precious blood, upang sa aming sama-samang pagsamba, ikaw ang aming papurihan at tawa maging katanggap-tanggap sa iyong dakilang harapan. Maraming salamat, Ama, itong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed His ways must be. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house,
chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Hope has found its home within me. Now that I've been found in you, let all I am be all you want me to be. 'Cause all I want is more of you. 'Cause all I want is more of you. Let your presence fall upon us. I want to see your face to face. Let me live forever, lost in your love. 'Cause all I want is more of you. 'Cause all I want is more of you. 'Cause I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. 'Cause I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause all I want is you. Hope has found its home within me. Now that I've been found in you, let all I am be all you want me to be. 'Cause all I want is more of you. 'Cause all I want is more of you. Let your presence fall upon us. I want to see your face to face. Let me live forever, lost in your love. 'Cause all I want is more of you. 'Cause all I want is more of you. 'Cause I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. 'Cause I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause I'm living
All I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. 'Cause I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause I'm living for this cause. Lay down my life into your hands. 'Cause I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. 'Cause I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause all I want is you. So I want is you. Magandang umaga po. Babasahin ko po ang ating talata sa umagang ito. Babasahin ko po from Acts chapter 13, from verse 13 hanggang 16, bagaman ang pag-uusapan po natin ay hanggang verse 41. Now Paul and his companions set sail from Paphos and came to Perga in Pamphylia. And John left them and returned to Jerusalem. But they went on from Perga and came to Antioch in Pisidia. And on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down. After the reading from the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent a message to them, saying, Brothers, if you have any word of encouragement for the people, say it. So Paul stood up and motioning with his hand said, Men of Israel, and you who fear God, listen. Manalangin po tayo. Panginoon, kagaya po ng aming maririnig tungkol sa mensahe ni Paul, ihanda mo po kami sa pakikinig ng mensaheng ito. Buksan mo ang aming puso, ang aming pandinig, ang aming kalooban, ang aming buong buhay sa pagpakikinig at pagsasabuhay ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapatuloy po tayo sa pagsubaybay sa paglalakbay ni Paul sa kanyang first missionary journey. Naglalakbay po tayong kasama ni Paul at kagaya nga po ng ating nakita, si Paul ay nagsimula ng kanyang paglalakbay doon sa Antioch, sa Syria, at pagkatapos noon ay nagpunta siya sa island ng Cyprus at una siyang nagpunta sa Salamis at pagkatapos ay nagpunta siya sa Paphos doon sa Cyprus. So nagjo-journey tayo kasama ni Paul at ng kanyang team. Sabi nga, ito po ang kanyang paglalakbay.
Galing siya sa Antioch, nagpunta ng Cilicia sapagkat nandun ang port. Pagkatapos, nag-minister siya dun sa Cyprus, sa island ng Cyprus, sa Salamis, at sa political center kung saan nag-witness siya sa proconsul sa kay Sergius Paulus. Ito po yung kanilang mga lugar na pinuntahan. Ito po yung ruins ng Salamis. Ito po yung naging journey ni Paul sa Salamis. Ang una niyang pinuntahan sa Cyprus. Ito na po ang picture ng Salamis ngayon. O yan, nagjo-journey po tayo. So kita nyo naman ay port area siya. Yan po yung lugar ng Salamis. At pagkatapos noon, pagkatapos ng Salamis, nagpunta sila dun sa Paphos, dun sa political capital ng Cyprus. Ang governor ay si Sergius Paulus, siyang proconsul. Yan po ang Paphos. Ito na po ang Paphos ngayon. Yan po ang lugar ng Paphos. Ito pong Paphos dun sa may, sa may Syria. Dun nga po sa island ng Cyprus, sa may Turkey. So yan. Then, pagkatapos po noon, ay alam po naman natin na naglakbay uli sila mula dito sa Paphos, papunta dito sa island. Okay. Nagpunta muna sila doon sa, ayon po sa talatang 13, nagpunta muna sila sa Perga. Yan. Sa Perga ng Pampilya. Doon, makita po natin sa Perga ng Pampilya, si John Mark, umalis. Hindi pa po natin alam ang dahilan kung bakit siya umalis. Nagbalik siya ng Jerusalem. Iniwan niya sina Paul at si Barnabas. Hindi pa po alam dito kung bakit. Pero later, makita po natin na medyo magiging dahilan ito ng tension sa Acts chapter 15, ng tension between Paul and Barnabas. Pero dito, hindi pa po ibinigay yung dahilan. Bumalik siya ng Jerusalem. Doon, nagpunta sila ng Perga, tapos naglakbay sila mula Perga ng Pampilya hanggang dun sa Antioch. Kita nyo, ibang Antioch po ito. Ito po yung Antioch ng Pisidia. Ito sa bandang Turkey rin po ito ngayon. Ito po yung Antioch ng Pisidia. Iba po yan dun sa Antioch ng Syria. Marami po kasi ang mga lugar noon ng pangalan ay Antioch. So nagpunta muna sila ng Perga. Yan. Kaya titingnan po natin yung ministry ni Paul sa kanyang sermon dun sa Antioch ng Pisidia. Punta sila ng Perga. Ito po yung mga ilang ruins ng Perga. Makikita po yan doon sa bandang Turkey. At ito naman po yung Perga ngayon. Kita nyo, port area talaga siya. Sa kabila, yung pong Cyprus. Ito po yung ng port. Isa sa mga port areas ng Perga ng Pampilya. At pagkatapos ay naglakbay sila papunta ng Antioch ng Pisidia. 160 kilometers po yun. Paano kaya sila naglakad kaya sila? Baka may sinakyan pero definitely wala pong mga modern na sasakyan noon. So 160 kilometers yung nilakbay nila mula Perga hanggang Antioch ng Pisidia. At doon sabi ay pumunta sila sa sinagoga. Makita po natin, they went on from Perga and came to Antioch in Pisidia. And on Sabbath day, nagpunta sila ng sinagoga at nakinig doon sa salita ng Diyos. At doon nga nagkaroon ng opportunity si Paul na mangaral sa mga Hudyo. Sa synagogue and sat down. Yun po makikita natin. Ngayon, ito naman po ang picture ng Pisidian Antioch ngayon. At hanggang ngayon po ay nag-e-exist yung mga Jewish communities dito sa Pisidian Antioch. Hanggang ngayon, mula noon, panahon ni na Jesus, panahon ni na Paul, hanggang ngayon, narito po, meron pa rin pong mga synagogue o Jewish communities dito sa Antioch ng Pisidia. Ngayon, pakikinggan po natin. Sabi nga, nang sila ay nagpunta ng sinagoga, nakinig sila sa pagbabasa ng salita ng Diyos doon. At pagkatapos ng pagbabasa, mayroong nagpasabi sa kanila,
Mga kapatid, baka meron kayong anumang sasabihin, any word of encouragement para sa mga tao, sabihin ninyo. Kaya tumayo si Pablo at siya ay nangaral ng salita ng Panginoon, ng Ebanghelyo. And ultimately, ang makikita po natin, mahaba ito from verse 13 hanggang verse 41 in chapter 13. Ang sinasabi po ultimately ay ito. Ang paraan na ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng karanasan ng tunay na pagbabago, kaligtasan, pagpapatawad sa kasalanan, paglaya, makakamit ang lahat, ang bagong buhay sa piling ng Diyos, makakamit sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesus. Ito yung mabuting balita na ipinapangaral ni Apostol Pablo. At dahil nga po mahaba ito, medyo inisip ko, paano kaya hahati-hatiin ito? Ang haba ng talata. Ang hirap naman. Pero, kung mapapansin po natin, pwede itong hati-hatiin doon sa ilang mga bagay. Una, doon sa tinatawag po sa pag-aaral o tinatawag na discourse analysis, yung mga panawagan or apostrophe. Hindi po yan yung kudlit, yung apostrophe S. Hindi po yun. Kundi isang apostrophe ay yung mga panawagan, address. Makikita po natin dito sa mga talatang ito, tatlong bagay, tatlong beses na nagkaroon po ng appeal, ng panawagan si Apostol Pablo doon sa mga nakikinig. Ano yung apostrophe? Tingnan po ninyo yung verse 16. Men of Israel, and you who fear God, listen. Diba? And then, naulit po yun sa verse 26. Anong sabi doon sa verse 26? Brothers, sons of the family of Abraham, and those who among you who fear God, to us has been sent a message of salvation. Nakita po ninyo yung pagkakatulad sa verse 16 at verse 26. Yung panawagan na yun, yung appeal na yun sa mga nakikinig sa kanya. At yung ganong uri ng panawagan ay naulit-muli sa verse 38. Ano naman ang sabi sa verse 38? Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man forgiveness of sin is proclaimed to you. Kaya, dahil po doon, pwede pong hati-hatiin, magkaroon ng division ang preaching na ito using according to those apostrophe, according to those address or panawagan ni Apostol Pablo. Makita po natin kung gano'n ang pagkakahati ayon doon magmula sa talatang 16 hanggang 25, then 26 hanggang 37, at panghuling bahagi ay ang mula 38 hanggang 41. Ano-ano po yung mga yun? Una, makikita po natin kung iisa-isahin po natin ang ginawa ni Apostol Pablo sa talatang 16 hanggang 25. Ano po kaya? Ano ang kanyang ginawa dito? Pansinin po natin. Talatang 17. The God of this people Israel chose our fathers and made the people great during their stay in the land of Egypt. And with uplifted arm, He led them out of it. Ano po ang sinabi sa verse 17? It speaks about God's choice of the fathers, meaning the patriarchs, sina Abraham, Isaac, at Jacob, at kung paano sila ay naging dakilang bansa doon sa lugar ng Egypt, at kung paano ang Diyos, with His uplifted arm, led Israel out of Egypt. In other words, in verse 17, we see how God chose the patriarchs and how the nation became great in the land of Egypt and how they experienced Exodus. So in verse 17 alone, ito po ay tungkol sa kasaysayan,
sa nakaraan ng bansang Israel. At ganun din ang ating makikita sa talatang 18. For about 40 years, he put up with them in the wilderness. And after destroying 7 nations, he gave them the land as an inheritance. Dito naman sa talatang 18 hanggang 19 ay yung paggabay ng Panginoon sa kanila doon sa wilderness at kung paanong dinestroy ng Panginoon ang 7 nations doon sa land ng Canaan at ibinigay niya ang promised land sa bansang Israel. So anong makikita po natin? And dito po, kung papapansin natin, sabi sa talatang 20, all this took about 450 years. And after that, he gave them judges. Period naman ng mga judges. Until Samuel the prophet. Then they asked for a king. And God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. And when he had removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, I have found in David the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Ano ang nakikita natin sa mga talatang ito? Ang mga talatang ito ay isang uri ng pagre-review ng nakaraan ng bansang Israel. Kasaysayan ng bansang Israel mula dun sa pagpili sa mga ninuno sa patriarchs si Abraham, Isaac, Jacob, at hanggang sila'y nakarating sa Egypt, kung paano silang lumaya mula sa Egypt, ginabayan ng Panginoon, at pagkatapos binigay sa kanila ang lupang pangako, at pagkatapos sa loob ng maraming taon hanggang dumating yung mga judges hanggang panahon ni Samuel at nagkaroon ng monarchy. And then, kay David, bakit binanggit si Saul, si David? Si Saul binanggit kasi siya yung una bago si David. At si David naman, ang sabi, nakita po sa talatang 23, of this man's offspring, God has brought to Israel a Savior, Jesus. So David is mentioned because he prepares the way for Jesus. And all the history, what we see in verses 17 hanggang sa mga talatang ito, hanggang sa verse 23, is a review of history from the choice of the fathers, the patriarchs, down to David and how he prepares the way for Jesus. Then may binanggit din po, makikita natin kung ganon, tungkol saan ito. Ito po, mga talatang ito, ang talatang 17 hanggang 25 ay isang uri ng paghahanda, God's preparation of the way for the coming of Christ. Inihanda ng Panginoon ang daan sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Nagkaroon po ng pagre-review. Tingnan ninyo, men of Israel, and you who fear God, listen. Anong kanilang pakikinggan? We see that Paul begins his preaching with a quick summary of the history of Israel from Exodus to King David. Ito po ay isang paalala ng kadakilaan ng ginawa ng Panginoon sa bansang Israel. Sa kabila ng kanilang mga pagkakasala, kakulitan, bakit kahit hindi gusto ng Panginoon na magkaroon sila ng hari, hinayaan ng Panginoon. So makikita po sa mga talatang ito kung papaano ang Diyos ay nangalaga sa bansang Israel. Yun ang isang bagay na matututunan po natin. Pero hindi lamang iyon, sapagkat dito po makita natin may survey from the election of the patriarchs, Israel's deliverance from Egypt, taking possession of the land of Canaan,
the giving of the judges to lead them, yung mga namumuno sa kanila, the establishment of the monarchy under Saul, then how God raised up David to be king over Israel when God removed Saul. And then David is mentioned because makita po natin, may binanggit dito, of this man's offspring, God has brought to Israel a Savior, Jesus Christ. Mula kay David ay tumalo na kay Jesus Christ. Ano po ang ipinapakita sa atin? Then, katunayan, pagkatapos noon, sabi, before His coming, meaning before the coming of Jesus Christ, mayroon pang isang binanggit. Sino yun? John had proclaimed a baptism of repentance to all the people of Israel. And as John was finishing his course, he said, "What do you suppose that I am? I am not he. No, but behold, after me one is coming, the sandals of whose feet I am not worthy to untie." Binanggit naman sa mga talatang ito, kumbaga, after ng pagbibigay ng review ng history ng Israel na nagpapakita ng climax doon sa pagdating ni David, binanggit yung si David, ang magmumula kay David yung binhi ni Jesus, na panggagalingan ni Jesus Christ. Mahalaga po yun. Kasi ipinapakita na si Jesus Christ ay magiging parang tulad ng haring gaya ni David. At si Jesus ay galing sa lahi ni David. Isa itong mahalagang pananampalataya ng mga Hudyo noong araw na ang tagapagligtas ay manggagaling sa lahi, sa pamilya ni David. Kaya ang isang tawag sa Messiah ay Son of David. He will come from the line of David. And then, John the Baptist is mentioned. Kasi, kung paano, gaya ng mga prophets at gaya na makita natin sa sinabi na manggagaling kay David, mapapansin po natin ang dulo sa talatang 24 hanggang 25. Ang ministry ni John the Baptist ay magtuturo kay Jesus. Si John the Baptist ay naghahanda ng daan para sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Mapapansin po na sa mga talatang ito, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga bagay. God is the subject of many of the verbs mentioned. In fact, almost all of the verbs mentioned in this section. Kaya ang Diyos ang naghanda rin ng daan. Itinuro ni David, sa pamamagitan ni David, makita po natin ang sabi nga niya, of this man's offspring, God has brought to Israel a Savior, Jesus, as He promised. Gaya ng ipinangako mismo ng Diyos, manggagaling kay David yung binhi ng tagapagligtas, si Jesus Christ. At kung paano itinuturo kay Jesus yung pangakong yun kay David, si John naman ay nagsabing, "Behold, after me one is coming. He is the forerunner." Inihahanda niya yung daan sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. At sabi niya, ako man, sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat na magkaliman ng kanyang sandals. Diba? Hindi magkalag o magtanggal ng tali ng kanyang sandals. In other words, I am not worthy. Diba? Pero, tamang-tama po, sapagkat si John the Baptist, makita po natin sa mga maraming bahagi ng New Testament, John the Baptist prepares the way for Jesus. At yun po ay akmang-akma sapagkat ang talatang 17 hanggang 25, ang kumikilos nga rito ay ang Diyos.
sinasabi po na ang Diyos mismo ang naghanda ng lahat ng bagay para sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa madaling salita, lahat ay pinlano, lahat ay itinakda ng ating Diyos sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Inihanda niya ang daan. At hindi lang yun, ang sinasabi rin po ng talata, si Jesus, kumbaga, it is a review of the history of Israel from the election of the patriarchs to the kingdom of Saul and David. At makikita natin, naghanda yun sa pagdating yung binhi ni David tungtukoy sa ating Panginoong Hesus. At yun naman ang tinutukoy din ni John the Baptist. Sa madaling salita, lahat ng ito ay tungkol kay Jesus. So the climax of Israel's history of salvation is no other than Jesus. Si Jesus ang climax ng kasaysayan ng pagliligtas. Ang kaligtasan, kung ganoon, ang pagkilos ng Diyos ay tumutukoy, nagtuturo sa ating Panginoong Jesus. So that is why we see in these verses God's preparation of the way for the coming of Jesus. For the coming of Jesus Christ. Mahalaga to. Lahat ay ipinlano, lahat ay isinaayos ng Panginoon. Yun. Akmang-akma yun dun sa mga nakikinig kay Paul sapagkat sila ay mga Hudyo. Diba? Alam nila yung pinasimulan ni Paul eh. Alam nila yung tungkol sa sinabi ni Paul tungkol dun sa mga kasaysayan ng Israel. Pero, ang pinakita ni Paul, may ipinapangakong tagapagligtas mula sa lahi ni David. Pero sino yun? Sino yun? Hindi rin yun si John the Baptist. Maaaring may kumakalat noon na si John the Baptist yun. At katunayan, may mga ganun nga pong ilang mga paniniwala. Maaaring si John the Baptist yun. Pero sinasabi, mismo si John the Baptist, hindi ako yun. Hindi ako yun. Ako ay naghahanda lamang ng daan para dun sa sumusunod sa akin. Sino yun? So, yung history points to Jesus. And even John the Baptist points to Jesus. Jesus, therefore, is the Savior. Yon ang sinasabi ni Paul sa mga nakikinig sa kanya. Alam nila yung lahat eh. Alam nila yung hanggang kay David. Alam din nila yung hinihintay na tagapagligtas na magmumula kay David. Pero ang sinabi nito, ang tinutukoy nun, si Jesus. Si Jesus Christ. So yan ang ipinapakita ng talatang 17 hanggang 25 na si Jesus ang makikita natin paghahanda ng Diyos sa daan para sa pagdating ng Panginoong Jesus. Pero hindi lamang po yun. Sa talatang 26 hanggang 37, matapos magkaroon ng review sa nakaraan, sinabi naman niya, muli sabi niya, brothers, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God, to us has been sent the message of salvation. Ano naman po ang sinasabi sa talatang 26 hanggang 37? Sabi niya, ano naman ito? Tungkol saan ito? Pansinin po natin, to us has been sent the message of salvation. At ang tinutukoy na po rito, kung mapapansin po natin, ito ay tungkol na mismo saan? Sa Panginoong Jesus. Matapos magkaroon ng review of their history, ipinapakita naman ni Apostol Pablo sa mga tagapakinig at katunayan ay nag-segue na siya doon sa verse 24, 23 hanggang 25 tungkol kay Jesus at kung paanong pinatunayan ito ni John the Baptist. Sa 26 hanggang 37, ang focus na niya mismo, hindi na doon tungkol sa nakaraang history nila. Ang focus na niya mismo, si Jesus Christ. Si Jesus Christ na mismo. Ang sinasabi niya, si Jesus Christ mismo, ang anak ng Diyos,
Si Jesus Christ mismo ang ipinangako na kailanman hindi malulupig ng kamatayan. Nakita natin, yan po sa talatang 34 at maging sa 35. Sinight ang maraming talata sa Lumang Tipan. Sa madaling salita, ang talatang 26 hanggang 37 ay tumutukoy na kung paano ang Diyos ay gumawa ng lahat ng bagay. Provision, God's ultimate provision in Jesus Christ. The provision of salvation that He offers to everyone. Salvation, therefore, is only through Jesus Christ. And that is the ultimate provision na ibinigay ng Diyos sa tao. Makikita yon kay Jesus Christ. Yan ang sinasabi ng talatang 26 hanggang 37. Sinimulan niyan muli doon sa appeal, doon sa address, sa panawagan, doon sa apostrophe na sinasabing, mga kapatid, brothers, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God, to us has been sent the message of this salvation. Ipinadala na sa atin yung mensahe ng kaligtasan. Paano? Paano tayo magkakaroon ng kaligtasan? In other words, ang sinasabi ng talatang 26 hanggang 37, ang kaligtasan ay matatagpuan kay Jesus Christ. Pero, meron pong nangyari. Makikita po natin sa verses 27 hanggang 28 ay sinabi ni Apostol Pablo, those who live in Jerusalem and their leaders, because they did not recognize nor understand the utterances of the prophets, which are read every Sabbath, fulfilled them by condemning him. Tingnan po ninyo. Anong sinasabi niya sa talatang 27 hanggang 28? Ang sinasabi niya, tingnan po ninyo sa verse 28, and though they found in him no guilt worthy of death, they asked Pilate to have him executed. Ang sinasabi niya, yung naganap sa Jerusalem concerning Jesus Christ, yung mga leaders at yung mga tao sa Jerusalem, hindi nila alam. Hindi nila alam. Hindi nila naiintindihan yung binabasa tuwing Sabat sa kanilang kalagitnaan. Yan po ang mapapansin natin sa talatang 27. Nagbabasa sila ng kasulatan. Hindi nila alam nangyari sa kanilang kalagitnaan ang katuparan noon. Ang pagdating ng tagapagligtas. At yung tagapagligtas, hinatulan nilang mamatay kahit walang kasalanan. Sa madaling salita, hindi nila naiintindihan. Bulag sila. Binulag sila ng kanilang relihiyon. Hindi po ba? Maraming pagkakataon, ganyan din ang maraming tao sa ating paligid. Bulag dahil sa mga maling paniniwala. Diba? Nasa kanila harapan na ang katunayan. Nasa harapan na nila mismo ang Panginoong Hesus. Hindi sila naniniwala. Pero hindi nila alam yung kanilang ginawa ay naging katuparan ng salita ng Panginoon. Tingnan po ninyo. Yun ang sinabi. Those who live in Jerusalem and their rulers, because they did not recognize him nor understand the utterances of the prophets, which are read every Sabbath, fulfilled them by condemning him. Hindi nila namamalayan, naging instrumento sila ng katuparan ng salita ng Panginoon. Diba? Talagang makikita po natin ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay, pati ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus para sa kaligtasan ng lahat. At katunayan, sabi nga, walang kasalanan . Wala siyang kasalanan. Mapapansin po natin, yun ang sinabi. Wala silang natagpo ang kasalanan sa kanya na nararapat para siya'y patayin. Pero umiling sila kay Pilato kung siya'y parusahan ng kamatayan. And when they had carried out
all that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. Tingnan po ninyo, ginawa nila ang lahat ng nakasulat tungkol sa kanya. Hindi nila namalayan kahit yung mga ginawa nila ay naging paraan ng katuparan ng salita ng Panginoon. Hindi ba, ano yun? Hindi ba wonders of all wonders yun? Na hindi nila namamalayan kahit yung kanilang ginawang bagay ng mali ginamit ng Diyos para sa katuparan ng kanyang salita. Yung walang kasalanan ay namatay para sa walang kasalanan. Para sa makasalanan. Diba? The sinless died for the sinners. At iyon ay naging paraan ng Diyos. So, hindi na malaya ng mga tao doon sa Jerusalem. Naging kasangkapan sila ng pagtupad ng salita ng Panginoon sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus at inilibing siya. Diba? Pero nanatili ba siyang patay? Napansin po natin ang sinabi ng talata. But God raised him from the dead. So the central message here is about the death and the resurrection of Jesus. God raised him from the dead, and for many days he appeared to those who had come with him from Galilee to Jerusalem, who are now his witnesses to the people. Sinasabi ni Apostol Pablo, hindi siya nanatiling patay. May mga witnesses na siya ay nabuhay. At ang sabi niya, and we bring you the good news that what God promised to the fathers, he has fulfilled to us, their children, by raising Jesus. O anong saysay ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon? Ang sabi niya, yung nangyaring yun ay may kahulugan para sa atin. Dahil nakaya ng Diyos na buhayin si Jesus, ang sinasabi niya, itong magandang balitang ito ay dinadala din sa atin. Natutupad din sa atin. Dahil sa pagkabuhay ni Jesus. As it is written, makita natin, you are my son, today I have begotten you. Marami pong mga talata rito ang nanggaling sa ilang mga bahagi sa Lumang Tipan para patunayan na ang naganap sa buhay ng ating Panginoong Yesus ay hindi aksidente. Ang lahat ng ito ay ayon sa salita ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay katuparan ng salita ng Diyos. Hindi siya hinayaang mamatay. Hindi siya hinayaang nakalibing sa libingan. Siya ay binuhay. Kung mapapansin po natin sa talatang 34, and as for the fact that he raised him from the dead, no more to return to corruption. He has spoken in this way, I will give you the holy and sure blessings of David. Therefore he says, also in another psalm, you will not let your Holy One see corruption. Hindi mo hayaan ang banal ay maging mabulok doon sa libingan. Yan po ang pinapakita. Ngayon, ang sinasabi, kung paanong nagawa, tingnan po ninyo, I will give you the holy and sure blessings of David. Kung paanong ginawa ng Diyos doon sa kanyang kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan. Kung paano niya nagawa yon, ay kaya rin ng Diyos na natuparin yung pagpapala para kay David, dahil kay David, sa pamamagitan ni David, sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesus, yung pagpapalang yun ay mararanasan din, nakatakdading maranasan ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. We see here the power of resurrection, that those who follow Jesus can also experience resurrection. This is what we see. Kaya nga sabi niya, for David, after he had served the purpose of God in his own generation, he fell asleep, meaning he died. Si David man ay namatay. Pero, yung pinili ng Diyos, namatay pero hindi hinayaang mabulok doon sa libingan. Siya ay nabuhay na muli. But he whom God raised up did not see corruption. In other words, the ultimate provision of salvation is through the death and resurrection of Jesus.
Ang ipinapakita rin po sa mga talatang ito, ang pangako ng buhay na walang hanggan, hindi darating ang panahon na hindi na mamamatay yung mga sumasampalataya sa Kanya. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yun yung pangakong kaligtasan. Yun yung blessing na sinasabi. The blessings, the sure blessing of victory. The ultimate provision, in other words, of salvation is through the death and resurrection of Jesus. Sa madaling salita, kay Jesus, hindi nagwakas ang lahat sa kamatayan. May bagong buhay. Siya'y nabuhay na muli. At ganun din ang pag-asang naghihintay sa sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kung pansinin po ninyo, hindi ito tungkol lang dun sa langit, kundi pagkabuhay na muli. Ang ating mga katawan ay mabubuhay muli. Ito yung pangako. Ito yung hantungang pag-asa ng mga mananampalataya. At yun ay ginawa ng Panginoon kay Jesus. At kung paano yun ay ginawa ng Panginoon sa Panginoong Jesus, mararanasan din natin. Yun ang pangako. Sa madaling salita, ang tinutukoy po sa talatang ito ay mensahe ng kaligtasan. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga nakikinig sa kanya. May bagong buhay. Ang pagkabuhay na muli, ang bagong buhay, ang kaligtasan ay mararanasan sa pamamagitan ni Jesus. Siya ay namatay at muling nabuhay. At ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang nagdala ng bagong buhay. Yun po ang buod ng Ebanghelyo. Na si Jesus ay dumating at ipinangako, siya ay nagturo, siya ay nangaral, siya ay nagbigay ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang salita, siya ay nahirapan, siya ay namatay, pero hindi na natiling patay. Siya ay bumangong muli, nabuhay na muli, para yung mga nananampalataya sa kanya, bagaman mamamatay, ay magkakaroon din ng bagong buhay, ng pagkabuhay na muli. Yun ang talagang pag-asa. Yun ang talagang hinihintay at kahahantungan ng mga nananampalataya sa Panginoon. At ang kapangyarihan nun ay maaari nang maranasan ngayon. Sa madaling salita, ang bagong buhay ay hindi lang sa buhay sa kabila. Maaari na itong maranasan ngayon. Katunayan, yun ang sinabi niya sa susunod. Diba? Sabi niya sa talatang 38, let it be known to you, therefore, brothers. O naandun na naman po yung mga salita niya ngayon. Brothers, kung tingnan ninyo sa talatang 16, men of Israel. Mga kalalakihan ng Israel. Yung mga may takot sa Panginoon, God-fearers, makinig kayo. Then, inulit yun sa talatang 26, brothers, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God. And then, inulit na nga yun sa talatang 38, let it be known to you, therefore, brothers, that through this man, forgiveness of sins is proclaimed to you. So in verses 17 hanggang 25, we see God's preparation of the way for the coming of Jesus Christ. And here we see God's ultimate provision of salvation in and through Jesus Christ. Here in verses 38 to 41, ay ipinapakita naman po yung proclamation. Bakit sinabing proclamation? Tingnan po natin. Sa mga susunod na talata, let it be known to you, therefore, brothers, that through this man, forgiveness of sin is proclaimed to you. Through this man. Through Jesus Christ. Ano yung proclamation na yun? The proclamation of forgiveness of sins. Pagpapatawad. And by Him, everyone who believes is freed, pinalaya from everything,
from which you could not be freed by the law of Moses. Ang salita po talagang ginamit na freed ay justified. Pinawalang sala. Idineclare na wala ng kasalanan. Sa madaling salita, ang talagang pinibigyan ng pansin ni Apostol Pablo sa mga talatang ito ay yung mabuting balita ng pagpapatawad ng kasalanan. Sino ba po sa atin ang hindi nagkasala? Lahat tayo ay may kasalanan. Lahat tayo ay nakatakdang parusahan dahil sa bigat ng ating kasalanan. Pero yung ating kasalanan ay pinatawad na sa mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Yung ating kasalanan dinala na ng ating Panginoong Hesus nung siya'y mamatay doon sa krus. Kaya dahil doon, tingnan po natin, ang sabi ng mga talatang ito ay meron ng proclamation. We see here God's proclamation. God's proclamation of forgiveness of sin through Jesus Christ. Yun ang malinaw na sinasabi sa talatang 38, that through this man, forgiveness of sin is proclaimed to you. So, sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa nakaraan. May hamon doon sa mga nakikinig. Ano yun? Pagpapatawad. Forgiveness of sin. Diba? At, makikita po natin, diba? Si Pablo ay nag-a-announce ng forgiveness and justification available through Jesus Christ. Ang pagpapatawad ng kasalanan ay sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi niya, at hindi yung kayang gawin ng pagsunod sa kautusan. Kasi yung sinasabi niyo, pag ginawa mo to, mapapatawad ka. Hindi naman tayo talaga makakasunod sa kautusan. Likas sa atin na tayo ay makasalanan. Kahit na tayo ay mabuti, kulang pa rin yun. Diba? Sabi nga, kung isusulat ang kasalanan na gawa natin sa ating katawan, covered na tayo ng kasalanan. Ngayon, kung i-erase naman yung ating kabutihan, hindi balanse. Kasi mas marami yung ating nagagawang mali kaysa ating nagagawang tama. Sige, magbabait na ako, susundin ko na yung sinasabi ng kautusan. Hindi mo magagawa yun. Diba? Kahit gawin mo yung best mo. Diba? Sabi nga ng kanta, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Kahit ano pang gawin mo, hindi enough yun. Hindi enough ang ating magagawang kabutihan sa pamantayan ng Diyos. Si Jesus Christ ang nag-fulfill noon sa pamamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang kamatayan at pagkabuhay ng muli, dinala niya yung kabayaran ng ating kasalanan at yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay ng muli ay nagbibigay sa atin ng pag-asa ng bagong buhay sa ngayon at sa hinaharap. Kaya, ang pagpapatawad at ang na tayo ay ma-declare na wala ng kasalanan, diba? Mangyayari sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yun ang malinaw na sinasabi ng mga talatang ito. Kaya dito sa Antioquia ng Pisidia, nangangaral si Apostol Pablo na ang mabuting balita ng pagpapatawad, ang mabuting balita ng bagong buhay, ang mabuting balita ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. In Jesus Christ, we see God's ultimate provision for the forgiveness of our sins. And we see how God prepared a way. Diba? From the Old Testament, how God prepared it for the coming of Jesus. And how God, we see not only the preparation, but even we see in verse 26 hanggang 37, the ultimate provision is given through Jesus Christ. And we see the proclamation of the good news of forgiveness. This is really good news. Bagong buhay sa mamagitan ng Panginoong Hesus. Pagpapatawad sa mamagitan ng Panginoong Hesus.
na tayo ay i-declare na wala nang kasalanan. Bakit po? Meron ng forgiveness, meron pang declaration na wala nang kasalanan o tawag ng iba dyan ay justification o pagpapalaya ginamit sa ibang salin. Kasi minsan kahit pinatawad ka, parang minsan hindi mo mapatawad yung sarili mo. Parang nakakulong ka pa rin. May mga taong malaya pero parang nakakulong. Pinatawad na pero hindi mapatawad yung sarili. Dito, no. Ang sinasabi, may pagpapatawad at hindi lang yun. Ituturing ka na parang hindi ka na nagkasala. Justified. You are declared innocent. You are declared sinless. Isipin natin sa dumi, kumbaga, ang sabi ko nga, kung ang kasalanan isusulat sa ating katawan, punong-puno tayo ng dumi ng ating pagkakasala. Pero yung kamatayan ng Panginoong Hesus, yung kanyang dugo, ang nagbura, ang naglinis sa ating pagkatao para mapatawad doon sa ating kasalanan. Yun yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero merong warning si Apostol Pablo eh. Tingnan po rin yun. Hindi yan magagawa ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Biyaya lang yan. Kaloob yan. Kagandahang loob yan ng Diyos. Then, sabi sa talatang 4, beware therefore, lest what is said in the prophets should come about. Ano yun? Look, you scoffers. Diba? Look. Ano yun? Be astounded and perish. For I am doing a work in your days, a work that you will not believe, even if one tells it to you. May warning. Ano yun? Sabi niya, look, you scoffers. Yung mga nangungutya, diba? Yung mga nagbabaliwala. So, ang warning ay ito. May ginagawa ang Diyos sa kalagitnaan. Diba? I am doing a work in your days. Na kahit sino magpaliwanag, walang maniniwala. Hindi naman talaga kapag paniwala. Diba? Nahanda ang Diyos na magpatawad sa atin. Minsan, pag tayo may nagawa, hindi tayo mapatawad ng tao, hindi natin mapatawad ang ating sarili, sino magpapatawad sa atin? Ang sinasabi ng talata, may ginagawa ang Diyos. Dakilang bagay na ginagawa ng Diyos. Pagpapatawad. Diba? Hindi ka panipaniwala yun na tayo patatawarin ng Panginoon. Hindi ka panipaniwala ang ginagawa ng ating Diyos. Pero yun ay ginagawa niya. Kaya ang warning, do not despise the wonderful work of God. Huwag baliwalain. Sa madaling salita, ito isang paanyaya. May nakitang ginagawa ang Diyos. Nakita mula sa nakaraan. Inihanda ng Diyos ang lahat. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga nakikinig sa kanya at ito rin ang sinasabi ko sa bawat isa sa atin sa ngayon. May ginawa ang Diyos noong nakaraan at iyon ay nakasentro sa ating Panginoong Hesus. Ni-review yung kanilang kasaysayan sa unang bahagi mula talatang 17 hanggang 25 at pagkatapos ipinakita yung mensahe ay nakasentro sa ating Panginoong Hesus sa magitan ng kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay ng muli. Yun ang makikita naman sa talatang 26 hanggang 37. Pero anong saysay noon? Anong saysay? Ang saysay, magkakaroon lang ng saysay yun kung tatanggapin natin yung kahulugan ng mensahe yun. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Huwag niyong babaliwalain yun. May ginagawa na ang Diyos. Ano ang saysay noon ngayon? Kaya sabi niya, ipinapangaral sa atin yan ngayon. Nasa atin yan ngayon. It is proclaimed to us. Diba? And sabi nga, to us has been sent the message of salvation. Dinala sa atin. Ngayon, ipinangangaral sa atin. Ano ang magiging tugon? Tatanggapin ba natin yung mensahe na ito ng pagpapatawad ng Diyos? Kung meron man sa atin sa ngayon ang hindi pa nakakaranas ng pagpapatawad na ito ng Panginoon at maaaring may pagkakataong siniisipan natin na makakamit lang natin ang bagong buhay sa paggawa ng mabuti, hindi tayo magkakaroon. Kung sino man sa atin, ito ang sinasabi ng talata.
Tanggapin natin ang mensaheng ito at panampalatayanan natin na si Jesus lang, yung kanyang ginawa lang, ang makakapagpatawad sa atin. Yun ang sapat. Kaya kailangan ng pananampalataya upang tanggapin na hindi ako, hindi ang kabutihan ko ang magpapatawad sa akin, kundi mismo ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pagpapatawad. Kung meron man dito hindi pa nakakaranas noon, ito na ang pagkakataon na panampalatayanan natin, isentro natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sapagkat ang pagkilos ng Diyos ay naghanda para sa kanyang pagdating at naging siyang sentro ng kapulugan ng mensahe ng kaligtasan. Mabuting balita ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At ito ang hamon sa bawat isa. Tayo'y makakaranas ng pagpapatawad sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At ganun ding paraan, maging daluyan tayo ng mabuting balitang ito para sa iba. Hindi ba yun ang nangyari kay Apostol Pablo? Na dati ay siya ay masugid ng tagapagtupad ng kautusan, tumusunod sa kautusan, at napatunayan niya hindi pala niya kaya. At pagkatapos noon, nang ma-encounter niya si Jesus, yun naman ang kanyang ginawa. Kahit saan siya magpunta, nangangaral siya ng mabuting balita. At nagiging daluyan din siya ng pagpapatawad. Diba? Mas madaling maging mapagpatawad. Madaling magpatawad kung nakaranas tayo ng pagpapatawad. Kung naranasan natin ang kagandahang loob ng Diyos, mas madaling maging daluyan ng kagandahang loob ng Diyos sa iba. Kung pinatawad tayo, patawarin din ang iba. Kung nakaranas tayo ng mabuting balita, iparanas natin maging daluyan tayo ng mabuting balita sa iba. Kaya nga ang sabi niya, mag-ingat tayo. May ginagawa ang Diyos sa ating kalagitnaan. Nakikita ba natin? Maring hindi pa kapani-paniwala, pero paniwalaan natin. Doon mapasok ang kahalagahan ng pananampalataya. Doon papasok ang kahalagahan na ilagak natin ang tiwala natin hindi sa ating kakayanan, hindi sa magagawa ng kautusan, hindi sa ating sariling kabutihan, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Siya lang ang tunay na daluyan ng mabuting balita ng pagpapatawad ng kaligtasan. Amen. Purihin ang Panginoon. Beholding your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my sole desire. For this very heart you have shaped for your pleasure, purpose to live to name high. Here in surrender, in pure adoration, I enter your courts with an offering of praise. I am your servant, come to bring you glory, as is fit for the work of your hands. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song. Worship and praise Him, the Lord of Lords. Spirit now living and dwelling within me, keep my eyes fixed ever on Jesus' face. Let not the things of this world ever sway me. I'll run till I finish the race. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise.
creation resounds with the song. Worship and praise Him, the Lord of. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song. Worship and praise Him, the Lord of Lords. Holy Lord, You are holy. Jesus Christ is the Lord. Holy Lord, You are holy. Jesus Christ is the Lord. Holy Lord, You are holy. Jesus Christ is Lord. And now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song. Worship and praise Him, the Lord of. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song. Worship and praise Him, the Lord of. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. Call all the sinners to join in the song. Worship and praise Him, the Lord of Lords. Lord of Lords. Lord of Lord of Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you and happiness too. Because You were there for me when I needed it most. Because when You say You'll pray for me, I know You will. Because You always point me back to Jesus. Because You preached that message right when I needed it. Because You've helped make our church a family. Because it's not just a high calling, it's hard work. Thanks.
Thanks, Pastor. Thanks, Pastor. Thanks, Pastor. We thank you from the bottom of our heart.